komunidad na ginising ng trahedya na matagal nang ipinagsawalang bahala. Ngunit higit sa lahat, may tinig na mas malalim kaysa sisigaw ng hangin. Ang tinig ng inang kalikasan na umiiyak. Hindi natin kailangan maging propeta para makita ang katotohanan. Ang nangyayaring pagbaha at pagguho ng lupa sa Cebu ay hindi lamang gawa ng ulan. Ito ay bunga ng ating sariling mga kamay. Ang mga bundok na dati ay luntian, ngayon ay may mga subdivisions na. Ang mga dalisdis na dati ay tahanan ng puno, ngayon ay tahanan na ng mga pader, simento at bahay. Ginawa nating bahay ang bundok. Kaya nang bumungos ang ulan, ang bundok naman ang bumaba at pumasok sa ating mga tahanan. Sa anyo ng putik, baha, at ang nakakalungkot, kamatayan. Ito ang katotohanan na ayaw nating harapin. Hindi galit ang kalikasan, sugatan siya. At ang sugat niya, tayo po ang may gawa. Sa bawat puno na pinutol, may ilog na nawala ng direksyon. Sa bawat lupang binulabog, may pamilyang mawawala ang bahay. Sa bawat bundok na ginawang tirahan, may buhay na mawawasak sa oras ng tag-ulan. Mga kasani-side at mga kapamilya, hindi po ito sumpa ng Diyos. Ito ay babala ng Diyos. Babala na wag nating kalimutang ang mundong ito ay hindi atin. Tayo ay mga katiwala lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, mga kapamilya, may pag-asa pa. Ang bawat pagbanga ay paanyaya. Ang bawat trahedya ay pinto ng pagbabago. At ang bawat bagyo ay tanong mula sa langit. Kaya ngayong umaga, habang pinupunasan ng araw ang mga luha ng mga taga-Cebu, naway punasan din natin ang ating konsyensya. Panahon ng tumigil sa walang ingat na pagputol ng puno. Panahon ng magtanim, maglinis at magbalik sa disiplina. Panahon ng isara ang mga illegal quarries. Itigil ang mga residential projects sa bundok at protektahan ang mga natitirang kagubatan. Mga kasani-side dapat kapamilya, ang care for creation ay hindi islogan ng environmentalist. Ito ay misyon ng Kristiyano. Kung mahal natin ang Diyos, dapat mahalin din natin ang kanyang nilikha. Hindi mo pwedeng sambahin ang may lalang habang sinisira mo ang kanyang mga nilikha. Hindi mo pwedeng ipagdasal ang kaligtasan kung ikaw mismo ang sanhi ng pagkawasak ng mundo. Ang totoong pagsamba ay hindi lang sa simbahan, kundi sa pangangalaga ng kagubatan. Ang totoong dasal ay hindi lang binibigkas, kundi isinasabuhay sa paggalang sa lupa, tubig at hangin. Kaya't ito ang ating panawagan ngayong araw. Magtanim kahit isang puno, kahit isang halaman, kahit ang maliit mong ginawa ay malaking tulong sa kinabukasan. Huwag magtapon kung saan-saan. Ang basura mong itinapon ngayon ay baha bukas. Igalang ang bundok. Hindi lahat ng mataas ay dapat tirhan. Ang iba dapat pagnilayan. Makibahagi, makiisa sa mga programa ng reforestation, disaster preparation at edukasyon. Manalangin at kumilos dahil ang dasal na walang gawa ay tunog lamang, hindi tinig ng pagbabago. Mga kasani-side, ang ulan ay dumarating hindi para wasakin tayo, kundi para hugasan ang ating kaluluwa. At kapag nalinis na ito, doon natin nakikita at makikita ang tunay na liwanag. Ang bundok ay hindi bahay. Ito ay banal na pahina na nilikha ng Diyos. At kung marunong tayong magbasa, ito ay nagsasabi ng mensahe ng pagmamahal. Kaya bago mo patayin ang isang puno o isang halaman, mag-isip ka muna. Bago ka bumalik sa ingay ng mundo, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang ginawa ko para alagaan ang mundong bumubuhay sa akin? Kung bawat Pilipino ay sasagot ng may malasakit, wala nang bundok na guguho, wala nang ilog na aapaw, at wala nang pamilyang mawawasak. Sabay-sabay tayong manindigan para sa kalikasan, para sa ating kapwa, at para sa Diyos na siyang tunay na may-ari ng lahat ng ito.
Mga kasani side up, ang ulan ay bumabagsak para maglinis, hindi para manira. Ganon din ang mga pagsubok. Dumarating para baguhin tayo, hindi para tapusin tayo. Kaya ngayong araw bago kayo lumabas ng bahay, tumingin muna po tayo sa langit at sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito. Hindi ako babahain ng problema. Lulubog lang ako kung bibitawan ko ang Diyos. Kaya makasani sa dapat kapamilya, maging ilaw ka sa dilim, maging init ka sa lamig, at maging pag-asa ka sa gitna ng unos. Tatandaan po natin na ang